Unang linggo pala ng Fire Prevention Month, sunod-sunod na ang mga sunog. Kagabi, 80 bahay ang natupok sa Pasay City. Ang masaklap pa, 3 batang magpipinsan ang nasawi. Ang mainit na balita natin sa Lima Refran. Nagngangalit na apoy ang nakuna ni Edwin Talbo sa kasagsagan ng sunog sa may FB Harrison sa Pasay kagabi. Sa sobrang lakas at taas ng apoy, nagtago sa isang pader si Edwin. Maya-maya, narinig na mga pagsabog na pinaniniwala ang nagmula sa mga tangke ng LPG. Ayon sa BFP Pasay, alas 11 nagsimula ang sunog na mabilis sa umakyat sa ika-4 na alarma. Tinupok ng apoy ang 80 bahay na pamamagawa sa light materials. Sa kasamaang palad, 3 musmos ang binawi nitong buhay. Ang magpipinsang sina John Angelo, 2 taong gulang, John Jacob, 2 taong gulang, at Chris Yumi, 3 taong gulang. Halos maglupasay ang lola ng 3 biktima nang malamang nasunog ng buhay ang 3 bata. Ang inang si Janice, hinimatay nang malamang wala na ang anak. Ang bayaw niyang si Manuelito, hindi mapakali hanggat hindi nakikita ang anak na si Yumi. Nasa ospital na ang panganay niyang si JC Lloyd matapos masunog ang braso. Sabi nung hipag ko, hindi niya rin daw nakasikaso dahil may nasa labas siya. Pagdating niya rin daw, sunog na. 5 pa ang sugatan. Ang tinuturong dahilan, isang napabaya ang kandila. Matagal na raw kasing walang kuryente sa lugar. Kandila yan eh. Kandila talaga. Gano'n mga gasera. Gumagamit po ng kandila sa anong gasera? Marami. Kasi karamihan po dyan hindi kaya magbayad ng ilaw. May mga nakakita, may nagsindi ng kandila dahil wala tong kuryente tong compound na to. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang ideklarang fire out. Sa Lima Refran, GMA News.